Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, pagmamahal at pagsusuporta at pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Almost 98,000 subscribers na po and still growing. Siguro, bago matapos po ang buwan ng June, ay makukuha natin ang 100,000 subscribers. Yehey! Magiging certified YouTuber na po si Ka Eric at magiging matatag na rin po ang ating channel. Basta ingatan lang natin at tuloy-tuloy ang ating advocacy program dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pakikipagkaisa sa advokasya for good governance and good government programs at matuwid at matino na gobyerno na lumalaban at naninindigan sa laban sa korupsyon at laban sa pandarambong. Thank you also sa pagtulong at pagsuporta ninyo na umangat din po ang aming tandem ni Ma'am Lorraine sa programa naming Bigwas ng Agila. You can follow us sa YouTube, Facebook page na Bigwas ng Agila. Sa oras na ito ay bibigyan natin ng update itong naging pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Sa panahon po na nilulusob at inaatake ang Senado. At mula doon sa mga nakuha niyang impormasyon from sources inside the government and even from the NBI, alam naman po natin, maraming koneksyon din po si Senator Amy Marcos sa mga career and mga plantilya ng mga government officials na nagbibigay ng update sa kanya. At sinabi niya, at pati doon sa mga nakuha niyang sources from the NBI mismo, na inutusan ni Marcos Jr. ang NBI to get Bato de la Rosa at all cost. Aristuhin, kuhanin, damputin mula sa Senado at ipatapon yan. Mula doon sa Senado, ididiretso na siya sa ICC Detention Facility. Nakakabahala at nakakagalit ang naturang pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos laban sa gobyerno ni Marcos Jr., who happens to be kapatid niya si Marcos Jr., pinsan niya si Martin Romualdez, nakatandem ni Marcos sa sindikato sa gobyerno sa kasalukuyan. Ano po ang epekto at implikasyon ng naturang pagbubunyag ni Senator Amy? Number one, hindi totoo at bagkos nagsisinungaling si Marcos. Right through his nostrils, napaharap ng pabait-baitan at parang walang alam nung panahon na nagkakaputukan sa Senado. Yun pala, ipinag-utos niya sa NBI na kuhanin at all cost necessary si Senator Bato de la Rosa. Bagamat hindi pa nai-establish sa competent judicial authority sa Regional Trial Court at may usapin pa sa Korte Suprema sa paglilinaw ng status o epekto nitong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, ipinag-utos na ni Marcos Jr. di umano sa NBI. According to the revelations of his own sister, si Senator Amy Marcos, na napakadelikado para talaga ng panahon na yon na nagkaputukan, nagkagulatan sapagkat nagmamaniobra nga ang NBI. At yon ay nakita sa pangyayari na nagbabarena sila sa GSIS likod, papasok sa Senado, may deployment ng more than 20 na mga NBI agents na nahagip sa CCTV footage ng kamera doon sa GSIS at sa Senado mismo na gumagapang at nagmamaniobra papasok sa Senado. While si Matibag na direktor ng NBI at sila Trillanes na nag-aaktong impostor na sheriff ng ICC ay deadma lang, tudo tanggi. At pati na rin po si Boying Rimulya na ombudsman nakisawsaw kaagad para isalba at ipalusot si Marcos Jr. Pati po itong si Vic Veloso, ang presidente
at General Manager ng GSIS na mayroon din pong kinakaharap na issue ng reklamo sa mga anomalya sa paggamit ng pondo ng ating mga kawaninang empleyado ng gobyerno dyan sa GSIS, sumulat pa kunwari na nag-request siya sa NBI na bantayan ang ang GSIS building. Alam natin yon ay palusot. Huwag nyo na kaming bulahin at diskartihan. No? Marcos Jr. At no less than, your own sister confirmed na ikaw ang nagkumpas kung bakit naging ganon kalakas ang loob ng mga taga-NBI at bakit ganon na lang ang pagtatabon-tabon at maniobra ni Melvin Matibag sapagkat all their actions, including si Trillanes, na bugos at impostor para sa ICC, ay malakas ang loob na atakihin po ang Senado. Kaya naman, todo tanggi naman si Marcos. Sinabi niya, mali ang sinasabi ng Senado, mali daw ang binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano na mayroong pag-atake na ginawa sa Senado. Anong tawag mo doon? Nagmaniobra ang NBI, hindi pa validated ng local court sa Pilipinas, may usapin pa sa Korte Suprema, pending for the legal remedy being sought out by the legal defense team of Senator Bato de la Rosa, pero pinagalaw mo na ang NBI. At muntik ng magkapatayan doon. Kaya nga, sabi ng mga senador na naiwan doon, itong new majority block of the Senate, hindi nila ubos maaakala pa na mag-survive sila doon, lalo na at nagkaroon na ng putukan. At mukhang atat na atat at wala nang pinapakinggang katarungan at batas na sinusunod ang NBI during that time. According naman ito sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ang paglusob, ang pag-atake sa Senado, simula noong May 11 na lumutang si Senator Bato de la Rosa at kanya pong pinanindigan na dapat magkaroon ng change of leadership in the Senate at dapat maging matino at matuwid ang liderato ng Senado na hindi na didiktahan, na kokontrol at namamanduan ng gobyerno ni Marcos, lalo na sa panahon ni Tito Soto at ni Ping Lacson, at hindi nagtatabon-tabon, hindi nagtatakip para sa katotohanan na dapat mailahad sa harap ng ating mga mamamayan. Ang Senado po ay nararapat lamang na magkaroon ng panibagong liderato as well as a realignment of majority senators. And the vote, the physical presence in the vote na inihayag ni Senator Bato de la Rosa was very crucial sa pagkaroon ng panibagong balanse sa loob ng Senado. Kaya naman galit na galit, atat na atat si Marcos Jr. na durugin si Senator Bato de la Rosa. At ginamit niya na maskara ang kunwari ay warrant of arrest mula sa ICC, which is questionable, anomalous, dubious, nakakaduda, at hindi pa po ma-establish legally and constitutionally ang validity nito upang gamitin ito as instrumento sa pag-atake sa ating senador at sa buong Senado. Ayun. So wala nang kawala si Marcos Jr. dito, mga kababayan. The Operation Lusob Atake Senado ay nangyari po dahil ang nag-author, ang nag-approve at nagpasiguro na ito ay ipapatupad ng NBI, through Matibag at kay Trillanes na nag-aakto na parang mga attack bulldog ni Marcos, si Marcos Jr. mismo nag-utos. Yun ang kinokumpirma ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Ayan. Pangalawang implikasyon nito, ibig sabihin po, minamaliit at hindi kinikilala ni Marcos Jr. ang institusyon ng Senado. At ito ay napakadelikado sapagkat co-equal branch lamang sila. Si Marcos ang namumuno ng executive branch mula sa Office of the President down the line hanggang barangay na mga panggobyerno at bahagi ng gobyerno. Mayroong kongreso na binubuo ng dalawang kapulungan, ang House of Representatives na kontrolado ni Marcos at nila Romualdez through Budget D at mga aliporis nilang mga magnanakaw at buaya na politiko.
Ang ikalawang kapulungan ng Kongreso ay ang Senado. Ibig sabihin po, the Senate is an independent pillar of a co-equal branch of government na dapat naninindigan ito ng malaya at may integridad, nirerespeto at ginagarantiya ito ng gobyerno mismo sapagkat ito ay haligi ng pagtatanggol sa demokrasya at ang tinatawag na check and balance in the exercise of state power and government authority. Pero sa kautusan na inilabas ni Marcos Jr., which has been confirmed by Senator Amy Marcos, simula po nang mabisto ang maniobrang palpak at lusob atake Senado na diskarte nila Trillanes at nila Matibag upon orders of Marcos Jr., todo atras ngayon si Marcos. At todo tanggi. To the rescue naman itong ang magkapatid na Rimulya. Sabi ni John Vic Rimulya, nag-overacting lang ang Senate Sergeant at Arms na si retired Major General Mau Aplasca dahil nagpaputok daw siya ng baril sa isang lugar na wala namang threat or imminent na pagpasok o paglusob sa Senado. Well, that's your version, John Vic Rimulya. Matapos na dumiskarte ka para pakalmahin at pahupain ang tensyon sa Senado noong nakaraang Miyerkules, May 13, mga kababayan, todo kambyo na naman itong si John Vic Rimulya. Kasi takot siya na sipain siya ni Marcos at ipapalit si Trillanes, no? Kapit tuko sa pwesto niya bilang DILG Secretary. Ano naman ito po ang kumakalat na video ng mga NBI operatives nakasuot ng vest at sinasabi nilang nagkatinginan, nagkasalubungan, nagkagulatan, nagkaputukan kami ni Aplasca. Kitang-kita po yan by the millions of views ng mga taong bayan all over the world, ng mga Pilipino, na ang nangyari ay may putukan talaga. At ang NBI ay nagtangkang pumasok. Nag-atrasan lang ito nang magkaroon ng bakbakan at barilan. How would you react to that, John Vic Rimulya? AI ba yun? Hindi po AI yun. CCTV footage po yun sa loob ng GSIS. Doon sa area na dugtungan papasok sa Senado. So meaning to say, there was a tactical maneuver, there was a tactical deployment in an attempt to implement the order of Marcos Jr., get Bato de la Rosa at all cost. Di bali nang may mamatay, di bali nang may madadamay, may masasaktan, kahit pa mga senador sila o inosente sila. Pero nandun sila at nakaharang sa pagsasagawa ng misyon na ito. Kaya po nanindigan sila retired Major General Mau Aplasca, ang duly designated na Senate Sergeant at Arms, na lumaban. Dahil may kasunduan na Antayin muna nila Matibag. Of course, i-report niya yan kay Marcos kung ano magiging hatol ng Korte Suprema doon sa legal remedies na idinulog ni Senator Bato de la Rosa at ng mga abogado niya. At ang Supreme Court ang makapag-interpret kung valid at paano magiging valid ang naturang ICC arrest order against Senator Bato de la Rosa. It will not be the NBI. It will not be the Philippine National Police. Hindi rin po si Rimulya at ang DILG, not even Marcos, not even Boying Rimulya. It will only be the court. Ano ang inyong ipinapangalandakan na may warrant of arrest? Nakapending ang legal remedies. Nakapending ang constitutional issue hinggil dito. At may process na sa korte para i-determine kung valid, tama at pwedeng ipatupad nga itong ICC o hindi, at ito ay dapat sumunod sa proseso ng ating pangloob na usapin ng judicial and legal processes, including our Constitution being the fundamental law of the land. O bakit lumusob, nagkaroon ng tactical deployment? Bakit nagkaroon ng tactical operational maneuver? Kaya nagkaputukan. So itong pahayag ni John Vic Rimulya, downplaying ang nangyaring pagkakaroon ng putukan, kunwari nag-imbestiga, pero hindi naman talaga nag-imbestiga yun Ang ginawa nila, nag-cover up story lang. At sa sobrang sip-sip niya, binaliktad niya ang sarili niya. Nagkunwa-kunwarian siyang bida doon sa Senado noong May 13 sa panahon po na pinapunta siya ni Marcos Jr. doon sa Senado, only to find out na mas mahal niya ang magiging kapitoko sa kapangyarihan at hindi niya kayang suwagin at banggain ang posisyon ni Marcos Jr. na inosente daw
ang gobyerno ni Marcos. Wala silang iniutos sa NBI o sino pa man na mag-deploy doon sa GSIS building at lumusob sa Senado the way things unfolded during that time. Kung hindi pala iniutos ni Marcos Jr. yon, mga kababayan, at hindi pala siya ang nagkumpas na gawin po ang ganitong paglusob noon, bakit niya hindi sinususpende, hindi dinidisiplina si Matibag at ang NBI? Kung hindi niya ipinag-utos ang naturang lantarang garapalang maniobra na naglagay sa kapahamakan at delikadong sitwasyon sa mga senador, mga sibilyan, at iba pang mga bahagi ng institusyon ng Senado during that time. Bakit hindi niya masita si Matibag if indeed Marcos Jr. Is true to his words? Na kadalasan hindi, no? Iba ang sinasabi, iba ang iniisip, iba ang ginagawa. Helong talelong itong si Marcos na ito. O hindi niya masuspend si Matibag, hindi niya ma-reprimand ang mga taga-NBI at hindi niya masipa-sipa ang kanyang de facto ala impostor na sheriff designated niya na si Trillanes para maglinya na tagapagtaguyod ng ICC sa kataksilan sa Pilipinas. O ba't hindi mo masita-sita? If indeed you were not part of that kind of decision coming from you at hindi mo sila sanctioned sa ginawa nila. Hindi, no? So si John Vic Rimulya at ang kapatid nito na si Boying Rimulya, tuloy-tuloy ang pagtatabon-tabon kay Marcos Jr. Sapagkat nakuryente na naman po at napasok si Marcos Jr. nang pumalpak ang kanilang tactical maneuver at ang tinaguriang Operation Lusob Atake Senado. Nag-backfire, nag-backlash, nag-bumirang. At ngayon ay nakikita na indeed it was Marcos Jr. na talagang nagmaniobra upang ipadukot na naman sana muli si Senator Bato de la Rosa at ipapatapon doon sa ICC. Kagaya ng ginawa nilang pagtataksil at pagtatraidor kay former President Rodrigo Duterte. Ayan! Maraming salamat, Senator Amy Marcos, sa pagbubunyag na ito. Pangatlo at panghuling punto na delikado ito sapagkat maniobra ito ni Marcos na gamitin ang kunwari arrest order from the ICC, which is still until now habang nagdi-discuss tayo, bogus at wala po itong valid effect until affirmed and validated by the competent judicial authority in the Philippines. For that matter, ang Korte Suprema or ang relevant competent court na ibabalik ito sa isang regional trial court na may jurisdiction sa area ng Senado. At doon ipoproseso. Meaning to say, mga kababayan, malalim ang ambisyon ni Marcos na mapaluhod at makokontrol ang Senado nang mangyari po ang maniobra na naagaw ang kapangyarihan at liderato sa Senado at may panibagong liderato at panibagong mga mamumuno sa komitiba at may new majority number na hindi niya makokontrol ni Marcos at madidiktahan. Na nakaambang ang Senate Impeachment Court Trial ni Vice President Sara Duterte at may malaking posibilidad na muling mag-resume at mabubuksan ang mas kapanipaniwala at seryoso at matuwid na Senate Blue Ribbon Committee investigation. Yan ang totoong agenda, pakay ni Marcos Jr. at ng kanyang alipores sa kanyang administrasyon, including ang NBI at sila Trillanes, kung bakit nagkaroon ng lusob atake sa Senado na operations. Mabuti na lang po at nanindigan ang mga senador na matitino at matutuwid ang kanilang kaisipan at paniniwalang manindigan sa tama at totoo at hindi nagpasindak, hindi nagpatinag, including ang presidential sister na si Senator Amy Marcos na siya pang nagbunyag dito sa kabulastugan na ginawa ng kanyang kapatid na si Marcos Jr. Kaya to the rescue si John Vic Rimulya, si Matibag, si Trillanes, at si Boying Rimulya. Kapag ganyan po na dinudumog na nila ang Senado upang ipagtakpan at ipaglihis at tabun-tabunan ang kapalpakan at kabulukang ginawa ni Marcos sa Operation Lusob Atake Senado, ibig sabihin po niyan totoo na mayroong layunin, hangarin ni Marcos na mabawi ang liderato sa Senado at magkaroon ng new realignment of senators for the majority number
upang makokontrol at madidiktahan ang Senado. Lalo pa sa pangunahing usapin ng Senate Blue Ribbon Committee investigation at ang kaakibat na political showdown sa trial against Sara Duterte sa impeachment court ng Senado. Mas kailangan at pumapabor sa kagustuhan at interes nila Marcos at nila Romualdez na kanilang tuta ang nagpapatakbo sa Senado at nagkokontrol. The way it was with Tito Soto and Ping Lacson, Hontiveros and Pangilinan at sa grupo nila bago magkaroon ng realignment of majority forces at magkaroon ng panibagong liderato sa Senado. Kaya naman, ang ganting atake ni Marcos, lusob! Atake Senado, paluhurin sila. At ang disguise, get Bato de la Rosa at all cost. Ang kaso pumalpak dahil mga palpak ang kanyang tauhan na inutusan. Si Matibag, si Trillanes, to the rescue si John Vic Rimulya tuloy at si Boying Rimulya na mga alipores na pinagkakatiwalaan ni Marcos Jr. Abangan itong pagbubunyag na ginawa at karagdagang paglalahad na gagawin ni Senator Amy Marcos laban sa pagiging pasimuno ng kanyang kapatid dito sa nakakagalit at nakakaiskandalo na pagtapak at kawalang respeto ni Marcos Jr. laban sa institusyon ng Senado. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng pag-share, pag-promote ninyo ng ating mga videos. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!